Mga idol, sa kabila nga po ng pagkatalo ng Miami Heat sa nagdaang NBA Finals kontra sa Denver Nuggets ay pipirma pa rin nga sa kanila ng malaking kontrata si Coach Erik Spoelstra. Yan naman ang ating unang pag-uusapan dito na sasamahan ko na rin ang inilabas na trade sa pagitan ni na Klay Thompson at Zach LaVine. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang mabubuong bagong super team ng Los Angeles Lakers na merong 3-guard line. Kaya mga idol, tara! Ang videong ito mga idol ay hatid sa inyo ng Aurora Game, isang play-to-earn mobile app na kung saan pwede kang kumita habang nag-e-enjoy ka. Maraming mga games dito mga idol gaya ng Color Game na alam kong siguradong mananalo kayo. Dragon versus Tiger na simple lang pipili ka lang kung Dragon ba o Tiger ang mananalo. Meron ding Toss a Coin na alam kong alam nyo na at marami pang iba. Sobrang dali lang mag-register, gamit lang ang iyong mobile number, hintayin ang verification code at gumawa ng password. Madali lang din mag-cash in at pag panalo, cash out agad gamit ang iyong GCash account. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Mag-download na at manalo. Nasa comment section ang link para makapagsimula na kayo. Bigo nga mga idol ang Miami Heat na makuha ang kampeonato ng nagdaang NBA Finals matapos silang talunin ng Denver Nuggets sa loob ng 5 laro. Kaya dahil nga po dyan ay 3 magkakasunod na beses na nga pong natatalo ang Miami Heat, especially ang kanilang head coach na si Coach Erik Spoelstra sa NBA Finals. Ngunit kahit man nga ganoon ay naging impressive pa rin naman nga kahit papano ang coaching ni Erik Spoelstra sa Miami Heat. Gayong simula nga po sa pagiging ika-8 pwesto sa Eastern Conference, pumasok nga sila sa NBA Finals, sadyang natalo lamang nga sila dito ng Denver Nuggets. Ika nga'y malaki pa rin naman ang kanyang naitulong sa kanilang kupunan. Kaya inaasahan na nga po na bibigyan nila ito ng bagong kontrata na aabuti na mahigit sa $20 million kada taon o mahigit sa 1.1 billion pesos. Yes mga idol, yan nga po ang projected na bagong kontrata ni Coach Erik Spoelstra sa Miami Heat, lalo pat meron na lamang nga siyang natitirang 1 taon sa kanyang kasalukuyang kontrata at kailangan na rin naman nga nila itong ibigay sa kanya sa lalong madaling panahon. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang story ngayon sa balitang trade na lumabas sa pagitan ni na Klay Thompson at Zach LaVine. Naibalita ko na nga po sa inyo mga idol na sinusubukan na rin naman nga po ng front office ng Golden State Warriors na gumawa ng pagbabago sa kanilang lineup upang mapalakas ang kanilang kupunan. At isa nga po mga idol sa mga plano ay ang pagkuha nila ng bagong superstar na maaari nilang masungkit ngayong off-season. At kabila nga dyan ay si Zach LaVine na binabalaka na rin naman ngang i-trade ng Chicago Bulls sa lalong madaling panahon. Kaya meron na nga pong chance ang Golden State Warriors na makuha ito ngayong off-season sa pamamagitan ng pag-offer nila sa Chicago Bulls ng kanilang trade package na binubuo ni na Klay Thompson, Jonathan Kuminga at ang kanilang 19th overall pick sa darating na NBA draft at ang kanilang 2026 first round pick. Yes mga idol, si Klay Thompson lang naman nga ang pinakasusi ngayon ng Warriors para makuha nila ang isang Zach LaVine kasama na si Alex Caruso. Samantala, dumiretso naman tayo sa ating huling storya dito sa balitang mabubuong bagong super team ng Los Angeles Lakers na merong 3-guard lineup. Ayon nga po mga idol sa ibinulgar na balita ngayon ng insider na si Jovan Bohan ng The Athletic, kahit man nga po marami ng mga superstar ang nakadikit na sa Los Angeles Lakers ngayong off-season, hindi rin naman sila dito kukuha ng basta-basta. Gayong para nga po sa kaalaman ng lahat, medyo pinababa nga po ng NBA ang ibinibigay nilang cap space sa kanilang koponan. Kaya kung sakasakali man nga pong magkaroon ng Los Angeles Lakers ng 3 superstar na merong pare-parehong maximum contract, ay huwag na nga po ninyong asahan na magkakaroon pa sila ng malalim na lineup, especially sa bench. Kaya iniisipan na nga po ng Lakers ngayon na kunin na lamang si Chris Paul kung gugustuhin itong pumirma sa kanilang team ng mababang kontrata. Yes mga
mga idol. Plano nga po nilang itandem si Chris Paul kina Dennis Schroeder at D'Angelo Russell na balak nilang pabalikin at bigyan ng bagong kontrata. Mas mabuti na lamang nga po na gamitin nila sina Mo Bamba, Malik Beasley at ang kanilang 17th overall pick upang makakuha ng isang starting center. Sa ganyang paraan, maaari nga silang makabuo kahit papano ng isang dissenting super team ngayong off-season na babagay kina Anthony Davis at LeBron James. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayong maging updated at laging ma-notify sa mga videos na pinapalabas ko. Shoutout sa lahat ng Solid J-Zone TV na laging nakaantabay dyan. Thanks for watching mga idol.